Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo ng flip top. At sakto, meron na tayo naipong mga isabuhay battles. So ayun, kung naging familiar kayo sa run ng tournament reviews natin, makikita nyo dyan, tatlong isabuhay muna yung nireview ko. Tapos June 1 to 8 FRBL 1 up 7, tapos yung quarters ng pedestal. So doon tumakbo, no, from April, yung buong April more on ano yan, more on tournaments. Tapos May, mga pasundot-sundot na tournament, mga request videos, tas yung mga battles din na gusto kong mapanood at ma-review at the same time. Tas ngayon, June, yun nga, first round ng 1 up, quarters ng pedestal, tapos another 3 battles for isabuhay. Yun yung magiging schedule natin. Tatlo na eh. Kregas Lakwan, Fruskilan, Harlem Manda. So, yun yung mga re-review natin na next 3. Okay? So, punta tayo sa matchup. Krega vs. Lakwan. On paper, it's it's style clash, no? Alam naman natin si Krega na yung pagiging lyricist niya. 'Di ba? Yung lyricism, technicalities, may pagka left field pa nga eh. 'Di ba? May pagka left field pa. Kasi at some point may mga battles din si Krega na malalalim yung mga references niya. So ganon. Si Slackwon naman, I think sasabay si Slackwon sa technicalities. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, style clash, 'di ba? Actually na ano ko na to, nabigyan ko na to ng prediction video sa sa page natin na Judge Ginan. Kung may oras kayo, pwede nyo i-check diyan sa Judge Ginan na page ko. Andun yung reels, prediction ko sa battle na to. So ayun, si Slackwon may pagka well-rounded eh. Pero I think kaya naman niyang sumabay sa technicalities. So, ayun, tignan natin kung mahaluan ni Slackwon ng comedy at entertainment to. Pero knowing Slackwon for a long time, I think ganun yung magiging way ng sulat niya para ma-diffuse si Krega eh. Kailangan niya balik ta rin eh. 'Di ba? So, yun lang. Para sa akin, kailangan niyang baliktarin yung estilo. Kasi if ever sumabay si Slackwon sa technicals ni Krega or sa mga left field niya, 'di ba? Sa lyricism ni Krega, baka ma-overpower lang to ni Kregs. Pero tignan natin kung ano yung magiging sulat ni Slackwon for Krega and Krega for Slackwon. So, game. Slackwon, pinili na mauna si Krega, tig 2 minuto. Dapat 5 ang hurado muna natin dito ngayon para sa Isubuhay 2026. Pahinga natin unang banat, second side 15. Game. Krega. Shark. Siya si Slackwon, a.k.a. Bisaya Slayer.
Kung makapangutya sa mga Bisaya, talagang todo sa galit, loko sa ganid, kuto sa anit, kadiri itong mga homo ayasib. Pinakamahina, mga Bisaya, sa ChatGPT meron daw ganun. Kung meron man pinakamahina sa mga Bisaya, si MP3 lang yun. Tingin mo sa mga Bisaya, sunod-sunuran, kinokotongan, kami, tingin namin sa inyo, tinutulungan, pinupusuan, o baka ikaw lang ganyang klaseng mag-isip, pati si Cripply. Lahat ng MC nasa Kabisayaan nangunguna, mula kay GL hanggang kay Luni. Nahiya naman kami sa dungis mo. Ba't ko'y dadamay sila sa pagiging kupal mo sa lahi? Saka ka na magmalinis kung kaya mo nang umihi nang hindi humahawak ng Teka. Ba't ako makikipagtaasan ng ihi sa mga tulad mong nag-iinaso sa lipunan? Alam namin sa squatter yung aso, ginagawang pulutan. Oo, laman ka ng pangungutya. Ultimo mga bayaw mo sa eksena. Ako, binansagang aso ni John Wick. Ikaw yung asong inasusena. Kasi panay, bow, wow, wow. Kaninong pet to? Ako mala bow, wow lang. Oo, mala death row. Hindi man obvious sa gantong era na may kaching at bling, pero sa pagkatao makikita yung pagka-smart sa street at scheme. Parang black sa pag-click-clack, yung comprehension ay quick. Yung CTA, mala GTA, wala sa comment section yung link. Hindi ka playa o Y2K. Hull up G. Bansot na feeling low the crease, panay PM naman ang sponsor me. Ano daw? Hindi ka playa o Y2K. Hull up G. Bansot na feeling low the crease, panay PM naman ang sponsor me. Ha, PM sponsor, okay. Feeling vintage tong slack, kala niya say okay James. Oh my days, feeling cool pa sa kanyang overtaste. Kaya kong laruin yung swag mo men, mala House of Pain ang Cypress Hill. Kahit nga tong atmosphere, mag-8 mile yung shadowing na sang psycho realm. Pero hindi ako magpapakita ng puwet, sabay talikod sa gitna. Tong slack mabebelow the belt, sa harapan to paplakda. Anumang ira at panahon, aabutan pa rin kita nang hindi tumatanda. Tanungin mo lahat ng bayaw kung paano sila sa akin maghanda. Kasi pag ako ang susulatan, asahang may mangyayaring kakaiba. At kahit magmalapots ka pa ng boses, sasaikohin lang kita. Kasi wala kang kayang patunayan sa iyong pagkaikaw. Hinog ka na sa pilit? Ha? Matagal ka ng hilaw. Umaalingaw-ngaw. Ayo pangalan pero nung sinuri ko, olats. Kung pera lang habol mo dito, magbigti ka na. Hudas, todas ang kahinat na nalot na lalapit na ang iyong oras. At kung babalikan ang nakalipas, oo, ako yung luma. Pero walang kupas. Unang ikot okay. ng sa buhay, slack o uno ang magigisa. At slack, kahit may one ka man sa pangalan, hindi ka makakaisa. Hindi porket Bisaya, nang bababoy ng saging kapag nalilibugan. Hindi porket Bisaya, nang bababoy ng saging kapag nalilibugan. Kasi pag ako nagpalabas ng saging, sinisiguro kong matatanggalan to ng bara sa lalamunan. Okay. Bara sa lalamunan saging. Okay. Parang ang bilis, no? Parang ang bilis ng 3 minutes na yung round ni Crega, pero parang ang bilis niyang tapusin or matapos, no? Okay, sige. Round 1 ni Cregs. So, as expected for Crega, ganun talaga siya magsulat eh. 'Di ba? Nakita naman natin, napakinggan natin, napanood natin kung ano yung format ng sulat niya. So, nag-stick si Cregs sa pinaka-estilo niya. 'Di ba? Technicals, yung pagiging lyricist niya, 'di ba? Yung lyricism, litaw dito, yung technicals, litaw dito. Pero ang ano lang, ang nagustuhan ko lang sa sulat ni Cregs dito, hindi siya in general. Kasi 'di ba may mga battle MCs na ang estilo hindi na ako mag-mention na, pero may mga battle MC dito sa flip top na technicals at lyricism yung pinaka estilo, pero kung paano sila mag-construct indirect, generic, kumbaga hindi direkta sa kung sino yung kalaban nila. Siguro may mga ilang lines lang na tatama pero hindi buong round. So
ang pinaka nagustuhan ko lang sa pagiging technical lyricist ni Krega sa dito sa unang ikot, yung mga references niya, yung mga angles niya na direct for Slack 1. 'Di ba? Na marami siya doon. Yung mga nameplay niya, yung Slack 1, kahit may isa ka sa pangalan, di ka makakaisa. Marami pa eh, 'di ba? Sa unang ikot ng Isa Buhay, tapos ako binasagang ano yun, aso ni John Wick, ikaw yung aso na, 'di ba? So marami siyang mga angulo dito at marami siyang mga references na para sa akin rektang tumatama kay Slack. Pero meron pang isang catch. Andun na tayo sa lyricist ni Krega, andun na tayo sa technicals niya, andun na tayo sa malinis na performance niya, andun na tayo sa ano yun? Direct yung mga angulo at reference for Slack 1. Pero meron akong hinahanap dahil hindi ko siya masyadong na-feel. So, sa tingin ko yung mabigat na punchlines, impact na masasabi mong solid yung suntok na yon, haymakers, yun yung mga hinahanap ko. So, yun yung mga wala, no? Yung bigat ng sulat, haymakers, at basta yung bigat, tsaka yung bigat ng sulat, tsaka yung mga haymakers. Yun yung medyo hinahanap ko doon. Pero overall, isang magandang round yun para kay Kregs. Okay? Slack, tignan natin. Game. Game! Game! Last 2 weeks, in-upload ng flip-top page yung sound check sa second site. Sino nakakita? Okay. Ang sabi ko ni boss, si Krega daw ang underrated silent assassin ng liga. Putang ina. Asa si boss? Si boss? Boss, makakwento ko lang ha. Nung kasagsagan ng PSP, may commercial yon sa umpisa ng video. Boss, commercial yon ng isang malaking partido. Nakita ko siya. Di ako pa pwede magkamali, nakadamit pa ng pamphlet top. Alam mo ba kung ano sinabi? Ganto. Ako si Krega, ahon mahirap. Pukiningina mo! Underrated silent assassin! Unbelievable, unstoppable, the super duper MC! The man from Cagayan representing uprising PSP. Di ba maprinsipyo kang tao? Mahal mo yung bayan. Galit ka sa kahirapan. Ikaw yung simbolo ng pagsisikap. Sa uprising, malalim ka. Ayaw mo nang kinikain ko yung flip-top. Kuwang-kuwa mo yung respeto ng hip-hop kasi nga, ikaw si Krega. Ahon mahirap. Gago. Kung usapan na prinsipyo, alam kong matagal na itong subok. Pero nung tawag ng pangangailangan, di nag-alinlangan na lumunok. Ngayon, paano mo ipapaliwanag yung prinsipyo mong dala kung may pera na palang laman yung kamao mong nakasara? Kaya wala kang pwedeng iyabang sa akin. Mas popular ka lang, boy. Mas may views. Kaya sila sa'yo nagtitiwala. Oo, mas sikat ka sa akin. Pero pagdating sa Isa Buhay, hindi mo ako kilala. Panahon na para pakitaan. Kita na ang mga banatang, isa ka sa mga pinakaita. Malaman sa mga malalaman mo na malaman ng mga malabalabag na kalabit pa. Talaga suktulan. Para lang ipamukha, madali ka lang matutumba. Ang ganda nun ah. Ang ganda nung pagkakadikit-dikit ng ano doon, syllables. Kung papakinggan mo siya ng biglaan, akala mo nabubulol eh. Pero tanginan, ganda nung ano nun, per syllables na rhyming. Yeah. Yes, Slack, solid. O kilala, panahon na para pakitaan. Kita na ang mga banatang, isa ka sa mga pinakaita. Malaman sa mga malalaman mo na malaman ng mga malabalabag na kalabit pa. Grabe yun. Talaga suktulan. Para lang
lang ipamukha, madali ka lang matutumba. Kahit nagawin ko lang to rap contest, puking ina, di ka uubra. Ito'y parawa ka pagsako, para man tinamaan ng takot sa namang humara sa ano, traga-drabaan ng abot akin. Pila, aki, talimay na sa dila, kakidila, hindi pa rin na mapatila sa kabila. Mandaliin na di ba patila ka sa kadila, big ba rin na mga panira. Paano ka lalabang kung walang kakayanan? Lagi na sa isip pa, uwi ng kakayanan, kahit ano pag gawin mo, di mo kayang patayan. Kung lagi mo na tinututukan ang iyong kamalayan. Tagpo nga ba ng to, matatagto mo na di mo pala kayang karabitan na pinapatagulto, manatagto, sige takbo. Pinapadama ko din lang purong kalabitan. Bawala to sa lakat ang mga kasali kung paano ako magiba. Ewan lang kung utangan na, isa pa. Tang ina mo. Nabulol pa. Ayan, tubig. Ubusan ng gas. Naubusan ng gas. Game. Babala to sa lahat ng mga kasali kung paano ako magiba. Umaasa pa rin to na makatiket mo ko kung manalo ko pa. Kung bakit ko binili sa lampre at at mawala. Puta raw na malaki pulato ka na kaya tatatangina ka! Tangina mo! Sa lahat ng mga nagsasabi na mananalo to sa akin, puta wala. Masyado bang kapos? Kung ikaw man yung pinupulso, putang hindi ka tatagos. Kaya yung kampiyansa sa komento mo'y nagkamali ka, boss! Pagkat lintik lang ang walang gante, ngayong hindi na ako paos! Okay. Ibang atake. Ibang atake. So, yun nga, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, Star Clash to. At, nahati sa dalawang part yung round 1 is Slack 1. Dalawa lang naman eh. First half, comedy. Second half, rap skills. Yun lang. 'Di ba? So, breakdown natin yung comedy ni Slack. Para sa akin, magandang ano yun. Magandang placing yon na doon niya sa first half nilagay yung comedy na yun. Kasi, doon niya nakuha yung momentum eh. So, yun, nakita naman natin kung paano naging ganun ka-effective yung first half ni Slack. Yung about dun sa PSP, Ahon Mahirap, Ako si Krega, Ahon Mahirap, 'di ba? So, yun, in-expose niya yon, in-expose niya si Krega about dun sa PSP, Ahon Mahirap. Tapos yung sinabi ni Boss Arik dun sa pre-battle interview, basta yung sa mic check ba yun? Hindi ko, to be honest, hindi ko napapanood yung mga ganun kasi yun nga, pag nag-upload ng ganun, 'di ba, mahaba yung sound check, 'di ba, yung mga sound check, mahaba eh. So, to be honest, hindi ko siya napapanood kasi ang mindset ko, kung papanoorin ko 'yon, nakailang gawa na siguro ako ng video. So, sorry kung hindi ko napapanood yung mga second sight, yung sound check. Okay. So, yun, in-expose niya si Kregs about dun sa sinabi nga ni Boss, yung komento ni Boss. Tapos PSP, Ahon Mahirap. So yun, nagland yung mga yon sa jokes. Tapos after nun, rap skills na yung naging atake ni Slack. So pinakita sa atin ni Slack dito na kaya niya mag-rap skills, kaya niyang mag-speed rap, kaya niyang mag-multis ng sunod-sunod, 'di ba? So sa tanong na sino ang lamang doon, 'di ba? Magkaiba ng atake eh. Hindi mo pwedeng bigyan ng score or hindi mo pwedeng pagtapatin yung rap skills ni Slack dun sa technicals ni Kregs. Hindi mo pwedeng itapat yung lyricism ni Kregs dun sa jokes ni, 'di ba? Hindi mo siya pwedeng ganonin eh. So sige, medyo nahihirapan pa ako sa round 1. Itatabla ko muna to sa 8 points, no? Yung rap skills ni Slack 1, maganda yon. Hindi ko din-disregard yun. Isang solidong rap skills na yung pinakita niya. Pero sa tingin ko, yun katapat lang din yun ng ng sinasabi ko kanina na naghahanap ako kay Kregs ng isang mga haymakers, mga mabibigat na punchline. Yun din yung So, sige, tie ko muna sa 8 points yung round 1. I can't decide pa, di pa ako makapili kung sino yung lumalamang doon. So, yun. Round 2, pahinga natin. Game. Ay na. Oo, sa pabilisan.
Malamang isa ka sa mga ginto. Tangina, ang bilis, oh. Trrrr! Tapos biglang ginto. Ganyan talaga pag mamamatay na. Gago. Siya si Slack 1, nabigyan ng special pick nung pandemic. Parang barracks dun sa Manda, binigyan ng special break ni Arik. Tapos malaman-laman ko, nagpapasulat ka palabay. Ano yun? Ang yung kanang kamay, may extra pang kanang kamay? Nagpapasulat ka? Sinong ghostwriter mo? Sunog kilay, sabay angkas, malamang sa Ghost Rider to. Maliwanag na may nagturo, malaregan. Aba, parang Ghost Fighter, oh. At kung sino pa yung Casper, yung pa yung Ghostbuster mo. Uy. Oh. Oy, Puro oy, ghost, oy. Ghost. Ganyan ka kagusgusin. Kala mo FLM. Yung pala Norman Magusin. Napanood ko yung laban yun ni Manda. Ay na, magkamukha kayong dalawa. Para kayong mga batang hukluban. Alam nyo yung mga magkakapatid na nag-iinsultuhan pero hindi kayang magsuntukan. Habang ginagawa nyong bread and butter yung flip top para pambuhay ng pamilya, ako din. Ginagawa kong bread and butter yung flip top. MC na nilalatag ni Enigma. Parehas may kaugnayan pero magkaiba ng pananaw. Kinakain ko yung latag habang sa palakpakan kauhaw. Parehas nga ba tayo nabusog? Sanay inyong napagtanto na hindi lahat ng nakikitang tumataba, pumapaldo. Halatang wala ka ng disiplina. Hindi sa marami ka ng pera. Lamon ka ng lamon, pati ikaw nilamon na ng sistema. Kala ko ba purong hip-hop ka? Ba't pa call out mo kay GL sa kanyang train of thought na pang high school riddle? Ako, bilang hip-hop, empty vessel. Pero epic level. Pag nakarinig ng trend, yung thought, 187. Pantalon, nan ba itong slack? Hindi. May palag naman kasi mabenta. RTW sa ukay-ukay. Marami Ready talagang bibili sa tigsi 50. Pero kung usapang bidding, wala ka na sa hanger, bad trip. Hindi pa pwedeng ihanay sa vintage, lalo't hindi pa to branded. Ako tatak lokal, lyrical, nagre-rep ng uprising. Ikaw din tatak lokal, literal, sa shirt promodizer. Modelo sa panlabas pero mas umaangat yung naglabas ng kapital. Bago man o luma, depende yan sa pinapakita na material. Parang hawak ko yung slack na may glock, kayang butasan kanyang waistline. Kinain kabilang linya, parang estudyante na nagte-test drive. Talo ka dapat dun kay Rafian. Ba't nandito ka uwi? I-review nyo kada lines. Pumiyok pang puking ina. I-review nyo kada lines. Dapat mabito ka uli. Panandalian kang nanalo kasi galing-galingan ka masyado. Kung yung iba bumawi sa pagkakatalo, eto talagang binawian ng panalo. Hindi porket squatter, immune sa mga bombang nakakalason. Kahit tong venue bomb shelter, walang kasiguraduhan kung sinong makakaahon. Basta, ako'y may utak ni Rizal, pero barya. Sabi ng ibang nanghusga. Samantalang tong slack, may halaga. Kung ulo niya nakalagay na sa bulsa. Pagtapos mo ay sino? Basta wala akong pake. Pupulbusin ko ng pinong-pino hanggang sa po pwede nang maging kape. Unang ikot, tanggal bara. Pinulbos, pangalawa. Isabuhay mo yung pagkadapa kasi maya-maya laglag ka na. Ngayon, sinong gusto magkampiyon? Baka sa akin kayo susuka sapagkat hindi magiging madali ang pagsungkit nyo ng corona. Okay, medyo para sa akin medyo laylay yung yung round 2 ni Kregs. Ganun pa rin yung kung ano yung hinahanap ko dun sa round 1 ni Kregs, ayun pa rin yung hinahanap ko sa round 2 niya. Yun nga, yung haymakers, yung mga ganon, mga effective punchlines, yung mga ganon. So sa tingin ko sa round 2 medyo nahirapan si Kregs hanapin or makuha yung pinaka momentum, 'di ba? Unlike sa round 1 ni Slack, 'di ba? Nakuha niya yung momentum sa pamamagitan ng sa mga jokes. 'Di ba? Sa round 2 ni Kregs, medyo flat, no. From start to middle to finish, I think the same. Magkaka-level 'yon. So, medyo nahihirapan si Kregs dito na makakuha ng momentum, 'di ba? So, tingnan natin baka may round 3 pa naman eh. Let's see. So, ayun, pero sa ngayon, round 2 muna ni Slack.
Game. Okay, game. Pag-usapan naman natin yung mga katarantaduhan mo. Game! Okay, trivia. Marami kayong matututunan sa akin. Mainig lang kayo. Alam nyo ba na yung Krega ay slang term ng salitang Kreger? Na ang ibig sabihin ay all-in-one na mura. Nagaling din sa Latin word na Kregar, na ang ibig sabihin ay cucumber. At dahil maangas pakinggan, ginawa mong pangalan. At dahil di nagre-research yung tikenyo, akala mo hindi na malalaman. Putang ina, ang lupit. Krega, akala mo talaga. Pakrega-krega ka pang hayop, tas cucumber ka lang pala. Nagpatak daw siya ng dugo sa kwaderno. Yung sobra is hinali niya sa test tube. In-incubate ng 30 days kasama Fahrenheit at Celsius at ayun, Sendlook. etc. hanggang sa naging sendlook. Puta, parang balot ah. Sa bagay, oo nga no, si Sendlook, sa sobrang lalim, hindi na namin maintindihan yung mga kamanyakan sa Facebook. Tangina, meron pa siyang Fahrenheit, Celsius, kung ano-ano pa sinasabi na ito sa battle. Pagsamahin mo ba naman yung 2 degrees makakabuo ka talaga ng angle. Yung salagubang, ginawa niyang salag o bang! Ulit. Makakabuo ka talaga ng angle. Gago. Salag Yung o bang. salagubang, ginawa niyang salag o bang! Check. Paano yan? Yung salaginto, sasalag, tas hihinto. Pukin ang ina mo, surrogatis reference, wag mo nga kaming ginagago. Tangina, kung si Lucas, apo ni David, eto, apo ni Leonardo. Ang ina slapan. Ang ina mo slap. Apo ni David, eto, apo ni Leonardo. Ang inan to. Apo ni Leonardo. Sino yung apo ni Leonardo? Yun din ba umisip na i-email yung Aguinaldo? Putang ina mo! Hoy! Yun din ba umisip na i-email yung Aguinaldo? Hoy, putang ina mo! Ano nga yung kasunod nun? Deyo. Nag-ano pa to, nagpe-flex pa to ng ano, ng achievement ng iba. For example, nag-champion si Sixth Street, taga Davao. Oo nga naman, ang lapit lang sa Cagayan. Oo nga naman, tama. Pero nung si J-Block nag-champion, puta hindi niya matandaan. Tanong lang, sino pa ba mga natatandaan mong kampiyon? Kasi kaka-champion lang ng tiga sa amin, si Katana. Tingin mo, sunod na ako doon? Ha? Di ba? O sabihin na natin solid! Solid! Yung linya niya kay Ate Charo. Kaya si J-Block nagdamdam, ang nilapitan si Mel Chanco. Pero kahit anong lupit, alam mong saglit lang tatatak yung mga linyang yan. Pero yung pagkakampiyon dito ay tatatak magpakailanman. Putang ina. Biruin mo, na-discredit mo yung title, yung champion na pahiya. Eh kung ikaw, pag dinurog kaya kita ngayong gabi, tingin mo, maaalala mo kaya? Ayos yung reference, no? Ayos yung reference. Mel Chanco, magpakailanman, Charo, maalala mo kaya. Tapos meron pa doon title. Diba? Ulitin nga natin yan. Yan. Pero yung pagkakampiyon dito ay tatatak mong saglit nagdamdam. Ang nilapitan si Mel Chanco. Doon. Kasi kaka-champion lang ng tiga sa amin, si Katana. Tingin mo, sunod na ako doon? Ha? Di ba? O sabihin na natin solid! Solid! Yung linya niya kay Ate Charo. Kaya si Ayan. Jay... Ate Charo, 'di ba? Ate Charo, Mel Chanco, magpakailanman, title, maalaala mo kaya. Ang ganda nun. Yung sa title, ewan ko kung ganun pa rin hanggang ngayon kasi hindi na ako nanonood ng TV talaga. Hindi ko alam kung ganun pa rin sa... Meron pa bang maalaala mo kaya? Hindi ko nga alam kung meron pa nun eh. Pero kung meron man, ganun pa rin ba yung title is huhulaan sa dulo? Hindi ko alam kung ganun pa rin kasi hindi na ako nakakanood talaga sa TV. So, I don't know if ganun pa rin. Tapos yung magpakailanman ni Mel, di ko rin alam kung meron pa yun. 'Di ba? So, basta yung mga ganun. Ang ganda ng reference niya dito. Black nagdamdam, ang nilapitan si Mel Chanco. Pero kahit anong lupit,
alam mong saglit lang tatatak yung mga linyang yan. Pero yung pagkakampiyon dito ay tatatak magpakailanman. Utang ina. Biruin mo, na-discredit mo yung title, yung champion na pahiya. Eh kung ikaw, pag dinurog kaya kita ngayong gabi, tingin mo, maaalala mo kaya? Ganda nun. Inuna si Abang! Putang ina, nakalaban ko si ganto, nakalaban ko si ganyan, nakalaban ko kampiyon, nakalaban ko na yan. May 5 kampiyon kang nakalaban na niyayabang mo isa-isa, habang yung 5 kampiyon naman ay may krega na ikinakahiya nila. Kaya, kinakahiya Tong nila. ina. Kaya Wasak. masakit, nasampal sa 5 mong nakainkwentro, eh lahat sila, tinadhana maging kampiyon, ikaw pampaganda ka lang ng kwento. Pero, huwag kang mag-alala, total sa akin di ka iba. Hindi mo na mararanasan pang mamaliit nila. Sakali man na makatisod, ikaw mismo saksi ka na itong kwento ko sa isa buhay ay magiging party ka. Yeah! Okay, sa tingin ko round 3, masyadong na-overpower ni Slakwan to. So, klaro, kung sa round 1, medyo hesitant pa ako kung kanino ko siya ibibigay kasi pareha silang, although, siguro, pwedeng ibigay ng iba, pwedeng ibigay ng iba kay Slakwan dahil nga nagpakita siya ng rap skills doon. Pero sa content kasi ako nag-base doon sa unang ikot eh. Kasi nga, hindi, naghahanap ako ng isang solidong punchlines, haymakers ni Kregs. Yun yung hinahanap ko eh. 'Di ba? Eh hindi siya dumating. Pero yung performance ni Kregs malinis naman, eh. Effective naman. Effective naman yung mga angles niya, yung mga references niya, pero hindi lang ganoon kabibigat. Although tumatama siya kay Slack, pero hinahanap ko kasi yung alam mo yun, yung one punch KO na yun yung hinahanap ko eh. So yun, tumatama naman yung ibang suntok ni Kregs kay Slack 1 dun sa unang ikot, pero hindi talaga napupuruan si Slack eh. So yun yung hinahanap ko sa round 1 ni Kregs. Tapos sa round 1 ni Slack, sabi ko nga, nahati sa dalawang kategory yung round 1 ni Slack, entertainment comedy at rap skills. Yung entertainment comedy, para sa akin naging effective yun kasi mas doon kumuha si Slack 1 ng momentum. At ayun, yung references niya direct talaga kay Kregs. Pero still hinahanapan ko ng isang one punch KO talaga si Slack. Tapos ayun, dumating yung rap skills. Hindi ko siya masasabing one punch KO kasi para sa akin showcase lang ni Slack yung rap skills ability niya. So hindi ko ma-distinguish or di ko ma-determine kung may punchline ba doon or naglatag lang si Slack ng mga multis doon, ng mga syllable, di ba? So, pero maganda 'yon. Well, no doubt, maganda 'yon. Pero hinahanapan ko din si Slack 1 dun sa unang ikot ng katulad sa hinahanap ko kay Kregs. Kaya tinabla ko muna 'yon. Okay? Pinaka best explanation 'yun para sa akin. Round 2, medyo lumaylay si Kregs, 'di ba? Hindi niya nakuha yung momentum all throughout the round, all throughout sa round 2, 'di ba? Nangangapa siya doon. Siguro ito yung lagi ko sinasabi sa inyo na ring rust, 'di ba? Kinakapa niya yung stage kasi nga kababalik niya. Tapos yung mga verses niya, mga sulat niya hindi ganoon ka-effective for Slack 1. Then kay Slack 1 naman, no doubt guys, no overpower talaga ni Slack 1 itong round 2, and sa tingin ko sa kanya 'yon. 9-7 in favor of Slack 1. Tabla sa 8 puntos sa unang ikot, tapos ngayon 9-7 in favor of Slack. So that's 17-15. Tama? 17-15 in favor of Slack. Nagustuhan ko yung mga references ni Slack 1 dito. Nagustuhan ko kung paano niya inangguluhan si Krega about dun sa mga nakalaban champion, 'di ba? Nagustuhan ko kung paano niya inatake ng directly si Kregs. Tapos yung mga references at angles ni Slack sobrang effective. So, yun, wala nang mahabang explanation pa. Sa tingin ko deserve ni Slack 1 yung round 2. So, round 3, last round. Game. Check! Para manalo, may espiritu ng ibang tao, di mo alam kung sino to. Swagger pa pormahan, tas maluwag na sinturon.
Desperado kang manalo, huwad naman bersikulo. Parang squatter na tinulungang magkaroon ng titulo. Di ba? Ilang taon mo tong hinintay at matagal mo tong binalak ang mapahanay at magtagumpay sa landas na tinatahak, pero yung ekspektasyon naging malabo sa paglabas ng realidad. Akala mo simpleng ambon lang, yung lumabas kalamidad sa entablado, kung saan nagiging paluti ang pagtugma at ang salita nagiging pana, tumutusok sa pagdura. Hindi basta mura lang ang gagamiting pansita, ang malayang pangunawa nakakulong sa salita, kaya damin mo kung paano gamitin pantara kang panulat. Tipong dinapuan ka ng higad, tas marami ka pang sugat. Makate na mahapde, ramdam pa simple yung hiyaw. Ikaw yung nakakaranas, pero pasti sila sumisigaw. Kaya susunugin, dahan-dahan, pero ba't nangangamoy? Hindi pala ginto, kundi baboy, tong sinasalangan ng apoy. Yung kinang naglalangis, kaya hindi ka nababagay. Pag kinamay, ikay panis, lapnos balat kang kinakatay. Unang ikot ng isa buhay, todo bigay kang magbanta. Pero hindi mo namamalayang isa ka sa iniaalay na handa, litson. Kamang ituring ipanigurado ka sa aking kainat kung tayo magkakapatid, pwede na rin ako magpapakain. Tinadtad to sabay pulutan para nanlalantak ng liempo. Bilisan ko manubagalan ng tiyempo, sa'yo pa rin magwawakas ang kwento kasi sino ba yan? Talaga bang angkop sa pangalan niya ang palaban? Aba naman, payabangan, hambog, akala, alaala na lang na madalas kang makalimot. Nakalimutan mo na nga ba? Ako, nung huling beses na nakalimot, ba't pilit nyo pa ang pinapaalala na ako isang mga ngaso na hindi namimili kung sino man ang iyong ituro. Asintado kahit may corona, lalo't may patong na sa ulo. Hindi ko sukat akalain na susulat para sa torneo, pero ang pagsukat ay wala rin kundi sa'yo nakadisenyo. Dalawang MC, galing Mindanao, may socks sa kabilang bracket. Bakit? Sinigurado lang ni Arik na balanse pagkakaarit. Yung gera magkabilaan, ramdam nyo yung tensyon na kahit na sa ibang klase yung maestro, sinigurado kong naturuan kita ng leksyon. Bisaya o Tagalogs, parehas lang sa pambubutas na kadesenyo. Tandaan nyo, mahilig sa saging ang unggoy at likas yun sa pagiging Pilipino. Kaya binutasan ko na tong slack kung aahon man sa lulubog. At kahit silipin nyo pa yung butas, yung mata na susunod. Yung mata na susunod. Okay, proceed tayo kay Slack kasi wala, hindi talaga makuha ni Kregs yung momentum niya dito. Yun lang naman. Ayan na naman siya! Yan na naman! Niyayabangan mo na naman ng mga gera yung Tagalog. Tangina mo, nakita ka nga namin eh. Minisal mo yung sasakyan, hindi sumabog. Tangina mo, yayabangan mo ako na pumunta ng Mindanao para makita yung mga pinupugutan na nakakadire. Tangina mo, sa Las Piñas ka pumunta, makakakita ka ng pugot na ulo ng tite. Gago. My God! Alam mo, sobrang daming routing sa'yo. Kaya nakaka-pressure kang kabatel. Pero Slack One parang steam engine. I turn pressure into power. Tipong pag umandar, unstoppable. Ramdam mo yung panganib parang Red Room. Kung sandata niya ay moment, pas yung sa akin ay momentum. Kasi kinampihan to ng libu-libong anonymous sa Facebook para lang patumbahin ako. Kaso lang dito sa live, walang comment section na magtatanggol sa'yo. Oh, against all odds! Pinuno nila ako ng hate para lang parabasin na masama. Dahil alam nila tao lang din pumapatol to pag nasagad na. Pero putang ina, sa isang daang pagkakamali ko at mga sablay kong ginawa, tanging bawi ko ngayong gabi, ako 100% na handa. Tanga na boss. Ako 100% na handa, tipong bracket ng isa buhay, parang konoha kung susumakin. Pag-angat ko parang pain, Shinra Tensei, ang lahat ay wawa sa akin. Kaya kawawa sa akin, itong istang orong nagmamalalim. Si Bernas... Hindi ako nanonood Naruto guys, ilang beses ko na sinabi sa inyo, pero familiar sa akin yung sinabi ni Slack, yung Konoha Pain, di ba? Nakikita ko yun sa Facebook. Susumakin, pag-angat ko parang pain, Shinra Tensei, ang lahat ay wawa sa akin. Kaya kawawa sa akin, itong istang orong nagmamalalim. Si nasa Bermuda, si Poseidon, sa isa buhay kita, papawalain, huwag mong mamasamahin. Pagbibigay ko ng oras, di man branyo, ang importante merong maglaland. Kada minuto ay iikot to pagpitik ng second hand. Sinimplihan yung 1-2 combo, kaliwat kanan na sapat. At
At nung nakaiwas ka sa lefty, po sa right ka babagsak. Tangina, magkaiba tayo. Kasi pag ikaw babattle, mga tao laging tulog. Naturingan na uprising, hindi marunong kumuha ng loob. Kaya ngayon, Gago. ibubog ako lahat ng mga galit na sa'yo'y naipon-ipon. Kamaupa mismo ng uprising, ngayon nang nagtipon-tipon. Bilang intro, sasaling kita. Ang tawag dyan, balaki choke. At alam mong hindi na nakakatawa kapag hindi na nagjo-joke. Kagaya ng industriya, pababa kang hihilakin. That architect, sayang nursing course kung hindi ka hihiwain. Yung scalpel, gore yung talas na hinulma sa bareta. Magkakalat-kalat laman pagka sumayad yung barena. Pananisa ito sa leeg. Talagang tagaktak yung dugo habang kinikilig si plasma na ibagsak yung bungo. Bantay si Arik sa pinto. Baka may humabol pang iba. Si Treng papasok, may agimatol, 250 daw isa. Tapos si Sak, ano nga ba yung ginawa ni Sak? Ah, naalala ko na. Nakalimutan ka na niya. Nagkaroon siguro ng tama sa ulo. May agimatol, tuto. Baka may humabol pang iba. Si Treng papasok, may agimatol, 250 daw isa. Tapos si Sak, ano nga ba yung ginawa ni Sak? Ah, naalala ko na. Nakalimutan ka na niya. Nagkaroon siguro ng tama sa ulo tol na parang akata. Oh, akata? Uprising massacre. Ba't may biglang ganun na tumatak? Unexpected ba yung mga pangyayaring naganap? Tipong tuhod yung tatama kahit inaantay sa pak. Pinakita ko lang na tong uprising sa Nico babagsak. Sa Nico. Plaza. Second sight 15. Inan, lakas ni Slack. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Sana pinanood nyo yung FB Reels na ginawa ko sa page ko na Judge Jinan. Sana bigyan nyo ng oras, hanapin nyo yung naging prediction ko doon. 'Di ba? So, yun. Hoping magkita-kita tayo dun sa page ko, hindi lang dito. Okay, so it's a 10-7 in favor of Slack. Ito yung pinakamalakas si Slack. At nagustuhan ko kung paano niya nilaro yung uprising, akata, tuwing, 'di ba? Si Boss Arik, nagustuhan ko 'yun. I think yung round 3 klaro, no? Rounds 2 and 3 ibibigay ko kay Slack. Hindi ko napapabayin pa yung explanation sa round 3. Kitang-kita naman kung paano na-dominate ni Slack yung round 3. Actually, pwede siyang all 3 rounds eh. Pwedeng all 3 rounds Slack 1. Siguro, most of the judges makita tong battle na to na all 3 rounds Slack 1. Pero, para sa akin, itatabla ko yung round 1. Bali, 2 and 3, yun talaga na-dominate ni Slack 1 in terms of punchlines, elements, sa dami ng elements, pagiging well-rounded syempre, 'di ba? So doon na-dominate niyan eh. Doon na-dominate ni Slack yung battle na to. So yun. Score 8, 9, and 10. That's 27 points for Slack 1. Kay Craigs naman, meron siyang 8, 7, and 7. 22. Tama? So, 27 to 22. Ay, mali. Tama pala. 27 to 22. Round 1 tabla. 2 and 3 Slack 1. Advancing sa tournament, 5-0. 5-0. Magigay tayo lahat para i-Slack 1. Thank you. Salamat kay Krega. Salamat sa lahat ng mga tropa pumunta. Salamat Boss Arik sa pagbibigay ng tiwala na naman sa akin kahit lagi yung sinasayang yung tiwala mo. Tangina, bigyan mo ako ng hotel susunod. Ayun, malinaw yon. Round 1, alam ni Slack kung saan babasagin si Krega. Pinuruan niya sa prinsipyo at sa style, no? Round 2 naman, mas kumpleto ng materyales si Slack. Hukay na hukay niya si Krega, tsaka mas gusto ko yung angulo niya, no? Yung maalaala mo kaya, Menchanko, degrees, angulo. At yung round 3 naman ni Slack, mas pang isa buhay para sa akin. Although, props din sa ginawa ni Krega, malalim. Slack, mas pang isa buhay para sa akin. Although, props din sa ginawa ni Krega, malalim, maganda, pero mas natripan ko lang yung ginawa ni Slack 1, kaya Slack 1. Yeah. Binoto ko si Slack 1. Para sa akin, tatlong round malinaw, momentum sa kanya, yung bagsak ng mga punchlines, mas epektibo para sa akin sa tatlong round.
Though yung third round medyo kinapush sa dulo para sa akin lang, pero malinaw sa akin 3 round kay Slack 1. Yeah. Yun, Slack 1 versus Krega. Round 1, unang pasok pa lang ni Krega na set niya na agad yung tone, no? Kahit na chill lang siya, maganda kasi at siksik yung mga rhyme scheme niya. Pero natatawid niya pa rin yung punto. Kalmado pero dalang-dala niya yung sarili niya. At ang lakas ng ender doon at talagang walang kupa si Krega. Pero pagpasok ni Slack 1, doon mo makikita na parang pinaramdam niya agad na sanay siya sa mga gantong moments. Oo naman. Sa lalong-lalo na sa tournament tsaka sa malalaking event, nakuha niya na agad yung attention ng mga tao sa mga mabenta niyang jokes na simple pero effective. Tapos ang dami niyang moments doon, kompleto Ricardo, ang lakas ng ender. Round 1 kay Slack. Round 2, ang ganda ng rebuttals ni Krega, tapos yung ghost scheme, nagtatrain na rin siya ng jokes doon, effective. Ang ganda ng bars yung estudyante na test drive. Kaso, mahina yung ender niya doon. Kaya pagpasok ni Slack, ang lakas agad nung pinakita niya, lalo na yung trivia, di ba, nakuha niya agad yung mga tao doon. Yung apol ni Linario. Tapos, maalaala mo kaya yung scheme na yun. Pero di ganun kaganda yung ender niya, pero round 2 binigay ko pa rin kay Slack. Kaya 2 round na agad nakuha ni Slack doon. Kaya, ayun. Round 3 kay Slack pa rin eh. Ayun, congrats kay Slack. Yung Aubrey. all 3 rounds binoto kasi Slack. Yung sa round 1 ni Slack, yung ang ganda nung pagkakagamit niya dun sa about sa yung sa mahirap, ayun. Tas yung flow niya na grabe, parang bumalik yung pagka-fangirl ko kay Slack 1 doon. Sa round 2 ganun din, Slack 1 din. Yung pagka-ano niya doon sa pang-achievement ng iba. Kasi sa round 3 yung tagkagamit niya doon sa pricing at ayun na, all 3 rounds kay Slack. Yo, Atoms. Binoto nga pala. All 3 rounds, Slack 1, kitang-kita naman. Pero props pa rin sa paghanda ni Sir Krega. Kumbaga sa hindi natin matatanggi yung kagalingan niya sa lyrical. Kaso nga lang sa isa buhay, parang mas naanuan siya ni Slack 1. All 3 rounds para sa akin lamang si Slack 1 kasi na-balance niya yung joke, yung mga punchline. So, yun, kitang-kita. All 3 rounds, okay. Boto ko, Slack 1. So yun, sabi ko sa inyo, 'di ba? Most probably talaga ibibigay talaga kay Slack all 3 rounds. Ano naman in-expect ko naman 'yon. Syempre, yung rap skills ni Slack talaga, ano talaga 'yon. Makaya talaga niyang burahin talaga yung ano. Pero 'yun, may kanya-kanya tayong opinion doon, and sa tingin ko mag-stick pa rin talaga ako dun sa vote ko sa unang ikot. Pero rounds 2 and 3 malinaw, Slack 1 'yon. Yun lang. Hindi na dapat pagtalunan pa, pero yun. Congrats kay Slack. Tangina, sino next na kalaban niya? Si Shaggy, 'di ba? Fuck. Antayin niyo yung prediction ko dito. Uunahin ko yung apat na yung zoning yun, 'di ba? Zoning ba 'yun? Yung next zoning 23? Hindi ko na tangina, ano bang next? Basta yung sa July 4 na event, 'di ba? Antayin niyo. Uubusin ko 'yon siguro sa ilang araw. Busin ko yun. Bibigyan ko kayo ng prediction doon. I-upload ko yun sa FB page natin. Meron na akong mga gustong sabihin na iipon na ilalatag na lang. Abangan nyo yan. So, yun lang. Kita-kits tayo sa next na review. Fruits versus Kilan tayo. Pahinga lang ako. Siguro kakain lang ako saglit tapos bira na ulit. Okay? So, yun. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.